Palapakan ito si Lord. Just take your seats. Ang lingkod na magigsuunan. Ang Diyos natin ay buhay. Amen? Buhig siya. Mabati na ito siya. Dili lang karong adlaw. Sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kanunay siya ga-alive sa itong mga kasing-kasing. If we feel persecuted, abandoned, shaken, no, praise God because we are not defeated. Amen? Ang atong kinabuhi sa Ginoo, ano naging kadaugan? Ito ba ka, anak? Makita ba rin mo ng kadaugan sa imong katupad karon? Kasi hindi na sa physical na. Wala na sa physical na bahin. Kanang biskan, in spite sa mga problems in life, still, naata karon dire, unsa man na, tugod na sa pagkamaayo sa Ginoo sa atin. Amen? So, kisa sa inyo din na Sunday, taas kamot. Amen? We are so blessed. Amen? Nakit and God revealed something, greater things sa ato ang kinabuhi. We talked about heart of forgiveness. Say me, forgiveness. Amen? And kabalo ko igsuon nga, dili lang ako, kitang tanan, gusto sa Ginoo nga i-prove o i-test yun sa ato ang mga kinabuhi. No? Nga dili lang ta hearer of His word, but we are doer of His word. Mo gani na paggawas na to sa simbahan, imbis ka masak na nagyud ka sa simbahan, sulayan gyud ka ani. Maybe na ay ma-recall na mga situation from the past days, or maybe recently lang, or maybe karon gyud mismo, gisulayan ka anang pagpaubos sa kasing-kasing, pagpasaylo. Let it be church, masagdi lang ang Ginoo. No? Amen? Masagdi lang siya, just allow Him na mamuhat sa atong mga kinabuhi. O ginay-hinay na, iyan ang ginaprocess sa ato, na makita yun nato. Kaya dili na to na masabtan sa atong pagbati o tinuuhan. Amen? Masabtan nato na diha mismo sa iyahang mga pinulungan. Palapakan nato si Lord. Come on! That's why we understand last Sunday, when we talk about forgiving others, 3 things. Kailangan nato nga, sa ganito muna, we decide. Second one is we depend. Asa man ta magdepende sa? Asa? Sa Ginoo. Iya, sa balaang Espiritu. Nga kanunay, maghatag ka nato o kaalam. No? O maghatag sa atong kusog na able ta to forgive. Kaya ang kapasayloan, dili ni atua. Nasabtan nato ang kapasayloan, gikan ni sa Dios. Kanunay ka mag-depend sa iya. Kung wala ka kabaloon sa atong buhaton makigsuunan, the very good thing about the Lord is that naayang mga pulong, naayang conviction na mag-remind sa atong magtulak ka nato, no? To forgive and to love beyond sa atong understanding. Amen? The third and the last is to obey. Say me, obey. Ang pagsunod. Nagitay mga nadunggan na biskag usahay ang Holy Spirit mag-convict sa atua. And then kanunay usahay na atay mga battle, no? Usahay nag-struggle ta inside sa atong kasing-kasing. Buhaton ba nato siya, and sometimes pinagpangliban nato, no, atong padugayon. And we need to understand na ang Dios gusto niya na siya mag-convict sa atong kasing-kasing, no? Wala na siya nagabay sa atong physical. Do it immediately. Kaya ang Diyos man ang magmuhat anak, biskan sa mga tao nga nakapakit sa ato. Amen? Sa mga tao nga adunay nabati nga dili maayo sa kasing-kasing nato. Ang Diyos ang magpahubay sa matag usa nga kasing-kasing. All we have to do is to obey. And that's why we need to understand na usahay sa ato na dunay mga pagdumili ani mga kaigsuunan. And we understand na if naay mga delay sa atong pag-obey sa conviction sa Holy Spirit, sa pag-remind sa Ginoo sa ato nga buhaton nato, delay nga obedience is still disobedience. Hello? Mao na nga kung ang Dios makigstorya sa atong kasing-kasing nga buhaton gyud nato ni igsuon. Kay kita na mga disciples o believers matinumanon ta diha sa atong Dios. Amen? So say with me again, decide, depend, obey. Louder, one more time, decide, depend, and obey. Tagay na kong palakpak sa mga disciple na willing to decide, depend, and obey. Amen? If Jesus has forgiven you, kung ipasaylo ka ni Jesus, pasayloon usab nimo ang imong kaugalingon, o padayon ka sa pagkinabuhi, sumala sa kapasayloan na imuhang nakaputan diha sa Dios. Amen.
Amen. Ug mo na atong nasabtan itong iaging Domingo nga ang Dios gusto niya nga kanang kasing-kasing mahimong malumok nga kasing-kasing. Kanang kasing-kasing makabati og adunay compassion towards other. Kanang kaluoy ngadto sa uban. Amen. For example, kana nga compassion gilibta ana sa Bible sa Deuteronomy 15 verse 7 to 8. Kanang compassion nga atong nasabtan sa Dios dili lang ng compassion nga naluoy rata or magpasaylo rata sa makausa. Kanang compassion even sa mga in need, sa nananihanglan. Di na to i-harden atong kasing-kasing anak. Amen? Kailangan aduna tayo willingness and openness. Open sa atong kasing-kasing, ready and willing to help. O abrihan po nato atong salabutan o atong mga kamot nga andam gyud ta mohatag sa nanginahanglan. Amen? Amen. Muna ang gusto sa Dios sa atoa. And we end with that question, nagbunong kita ng pangutana, aduna ba tayo kasing-kasing nga gahit? Do I have a hard heart? Aduna man kasing-kasing, and paano nato na ma-identify? Paano nato na ma-determine kung atong kasing-kasing tig-an na or gahit na igsuon? No? Kung imong kasing-kasing wala na'y empathy o sympathy. Wala na'y empatya o simpatya. No? Ngadto sa mga tao nga nag-antos na. And the Lord is giving us, and releasing us the new heart from stubborn heart, from stony heart. Gusto gid sa Dios na kanang kasing-kasing niya usapod sa imong kasing-kasing. Amen. Ang imong huna-huna usapod na sa huna-huna sa Ginoo. Ang imong huna-huna karon huna-huna na sa Dios. Imong pagbati karon pagbati na nasama sa Dios. Amen. Amen. Adunay usa ka book nga akong nabasahan makiigsuonan. And I don't know kung nabasa niyo ni or nakita niyo ni sa social media or siguro na-encourage ka ani sa sa mga sitwasyon or higayon sa imong higala. Gingon siya diri sa usa ka author sa usa ka book na which is really powerful about the forgiveness. I-define niya ang kasing-kasing kasing-kasing gahit. Hello. Ngayon siya dito sa iyang isulat na ang kasing-kasing daw nga gahit, or stubborn heart is a heart na unaffected. Unaffected na siya. Dili na siya maapektuhan kung sa'yo mahitabo siyang palibot, or siguro numb na siya. Or siguro kanang heart is not easy to move. Nili willing to move, Or adunay mga kasing-kasing nga insensible. Kanang dili sensitive. Kanang kasing-kasing nga unaffected heart or heart that is stony heart, kanang gahit nga kasing-kasing, tungod ana nga kasing-kasing, mahimo na siyang insensitive o mahimo na siyang stupid or kanang buang, or stupid, walay pagbati, dili mo lihok o lisod maapektuhan. Dapat ay mga na-experience anak. Kanang grabe na, dapat na, makita nato nga, makaluluoy na kaya na sitwasyon, pero wala na napiktuhan. Magwala niya. Naay mga disciple na to nga, ano na yung mga panginahanglan, pero wala, nilabay ra ka. Anak ko uban nga kailangan na yun nga mga ikagkapasayuan, mag-forgive ka, kaya na yung mga butang na sayo, pero wala yun sa iyo, mag-forgive ka. Yung ka-release, anak. Huwag yung kayo pagbati ka murag, nakasala ka, naka-experience ba tanig soon? Hello? Muna, ito mo na kasing-kasing na stony heart. O ganaan na mismo murag, maka-feel na ta nga, ganaan kasing-kasing, mahimo ng kasing-kasing na unmoved na heart. Unmoved, not willing to move, an affected heart, and insensible heart. Stony heart, sabi stony heart. Ang gusto sa Ginoo sa ato natong kasing-kasing dapat responsive. Okay? Responsive. Kanang responsive, dili lang ng mag-respond ka through worship, through our giving, through our ministry, o respond ta anak kay ministry ni sa Ginoo, dili na igsuon. Maglabaw sa tanan kanang responsive ta nga pag makabalo ta, makadungog ta, or gipakit-an ta, gipabati ta, mismo right from the Word of God, mo respond ta according anak. Amen? Hello? Not according sa atong flesh, sa atong pagbati, kundi accordingly sa kung unsa ang gusto sa Ginoo sa ato. Say to the person next to you, responsive heart. Okay?
Or in other words, kana bang, kung na kay higala, istoryahon mo siya, mastorya po ka. Kaya ga-respond siya. Di ba, naik kayo na nagpait kayo ng naamay ka conversation, or siguro kay istorya ni mong ba na ganina, ito na sa istorya, wala siya ganang istorya ni mo. Hello? Dili mo respond. And even gani makabati tanan no kanang di ka replyan. Amen? Kani ka replyan sa GC kanang isin lang ka. Makasinatik gyud maka-relate gyud ng mga primary ani. No kanang i-chat nimo, mag-remind ka sa mga disciple. Kaya tapos dili mo reply sa imo, ha masakitan tanong. Hello? Kaya itong kasing-kasing is meant to respond. Amen? Kung kanina nga the reason and the purpose why God created man in His image to respond in His likeness. Amen? Para mo respond sa iyang ways. And that's the reason nga nung na yung mga turning back or lacking kausahay because of the hard heart. No? Kasing-kasing na gahi ba? Dili mo sunod, unresponsive sa will sa Ginoo. Hello? Amen? Kisay makaingon na tinuod yun na. Amen? I want you to know that even in the Bible, adunay mga gigamit no ang Ginoo nga mga characters sa Bible nga nakita nato sila na victoriously nagminaubon sila sa pag-fulfill sa calling sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Kung nakita ko nato nga napod sila yung mga struggles. Actually napod sila yung mga kalisod sama nato. Amen? Actually mas labaw pag gani lang mga kalisod no. Usay atong mga kalisod diri wa ra gyud na sa kalisod nila tunguna. Ilaha dito even ang ilang life na they are so willing to open and to give it, no, because they understand the purpose na gihatag sa Ginoo sa ilang kinabuhi. And so willing kay sila to surrender. Kapalit man ang ilang buhay, kaya kanina ihatag, no, and they give it to all to Jesus. Amen. Kung nakita ko nato in the middle of this of their journey, no, sa ilang pagsunod sa Ginoo, may mga struggles na mga kalisod, na ay mga times po nga nakabati po sila nga ilang kasing-kasing nga murag na anay mga pagbatok sa Ginoo. Hello? I want you to open this, and even if dili nato ni mausap-usap sa 2 Chronicles chapter 36. Here's the life of Zedekiah. Is familiar sa inyo sa life of Zedekiah? Wala pa? Very good, mag-assignment ta. No? Basahon niyo na iyang life, no? Basahon niyo na ang Old Testament is the shadow of New Testament. That's why dili gina pwede nga mamuwag sila. Basa ko ta, no? Sa 2 Chronicles, no, ang life of Zedekiah, makita nato ni nga words sa verse 13. Flash it on screen. 36 verse 13. 2 Chronicles, come on, open your Bible. I think 2 Chronicles is nasa last page sa inyong Bible. No? 2 Chronicles 36:13. Here's the verses. Okay? Listen and watch this. Flash it on screen. Stiffen his neck, nakita nato ng word ha, and harden his heart against turning to the Lord. Sa Bisaya pa, kita nato diri sa verse 13, na gipahugot ang iyahang liog o gipabaga. Sabi baga. Kung natay baga nga dagway, napoy baga nga kasing-kasing. In short, gahit na. Gipabaga ang iyang kasing-kasing batok sa asaman. Sa pagbalik ngadto sa Ginoo. Kung sa day nahitabo diri makaigsuunan. Sa panahon sa pagdumala ni Zedekiah, ang imperyo sa Babylonia, no, ilalom sa pagdumala ni Haring Nebuchadnezzar, nakabihag na sa Juda, katong mga people of Juda, kabalotana, no? O gihimo kini sa usa ka estado nga ang nasod sa Juda, nahimo silang slave. Okay? Slave. Nakip na tong usa ka hari diha, na i-mention diha, no? Nato sa pagdawalay puloy-anan sa mga Babylonia, kay nga nakatibulaag na sila because they are into with slavery. Okay? Apat si Zedekiah makiigsunan, gipili siya ni Nebuchadnezzar isip usa ka hari. Pero dili lang usa ka hari nga hari gyud nga halangdon kanang adunay kinabuhi nga hapsay hindot kanang may authority. Pero opposite mga kapatid, because his life as a king was a puppet king. When we say puppet king, kanang controlled ba? Manipulated. Hello? Di ba ganahan anak, no? Mga young people? Di ta gusto kontrolon. Gusto na set free.
Ni ana ang life ni Zedekiah. Hari siya, but just like a puppet king, controlled and manipulated. That's why, isukol siya batok sa mga Babylonian. Nga naglaong na makapot ang kagawasan para sa Juda. But despite sa warning from the prophet Jeremiah, kailata kay Jeremiah, amen? Amen? Zedekiah refused to submit to the Babylonians. Okay? Mibalik siya sa mga Babylonian, o imbis na musugod siya, nakipag-alyansa na inoon siya sa mga Ehipto. And this rebellion, ang kaning rebellion, ultimately, nag-lead na inoon sa downfall sa Judah. Sa mga katawhan, nahimo na inoon ning kapildihan. Hello? And ang ilang walls, ang ilang mga, sabi siya ni walls, paril. No, ang ilang mga paril, ang ilang mga pader, nabungkag kini ang ilang syudad, naguba, lakip na ang mga templo. Lain kayo, no? Saklap kayo, sa naisod kayo. Kasi mga people nung gatong istorya, saklap kayo na kinabuhi, baka na-destroy na noon ang city tungod sa rebellion. Sabi rebellion. 2 Chronicles 36:13 nag-state diri na Zedekiah rebelled against King Nebuchadnezzar. Hello? Zedekiah stiffened his neck and hardened his heart and would not turn to the Lord, the God of Israel. Dahil nga kasing-kasing mitilukod diha kaniya. O galing bersikulo makigsuunan, nag-highlight na ang rebellion ni Zedekiah against sa mga Babylonians and also, ultimately, rebellion against God's will. So, kababuton sa Ginoo. Because Zedekiah refused to submit. Are you there? Amen? And nagdumilit na musunod sa kababuton sa Diyos. And ang 2 Chronicles 13, verse 13, mag-remind sa mga Christian, kasi mga Kristohan nga natin na aduna gyoy consequences sa mga disobedience nato sa Ginoo. Amen? Sabi pa nga natin last Sunday, pag may tinanim, may aanihin. The same true with God. If we plant disobedience, rebellion, there's also consequences. May mga consequences. Amen? Ang action ni Zedekiah, ang iyang rebellion, nag-demonstrate na sa danger po sa mga Kristohanon na nagdumili sa kabuton sa Ginoo. Nga ba taliha? O sinahitabo sa ilahan, nag-lead na into exile, judgment. Hello? Mauna nga kaninga verse, kaninga story in the Bible, ang character ni Zedekiah, mga kapatid, maghatag sa ato og dakong bili sa importance of humility. Sabi humility. Isa man ang humility, paubos. Kailangan binatog humility, mga kaigsunan, amen? Sa pagsunod na to sa kabuton sa Ginoo, kailangan yun nga wala ta. Kailangan yun nga ubos ta o siya taas. Amen? Kailangan yun kanunay ta nga naga-decrease, si Lord naga-increase. O kung kita naga-decrease, kung may nagagamay nga nagagamay, hantod wala naging ato. Hello? Kaya it's all about the Lord na. Kung kinakikanta na ito ganina, it's all about Jesus. Say with me, it's all about Jesus. One more time, it's all about Jesus. It's all about the Lord na. If we will decrease, God will increase. And if it takes nothing sa ato it takes everything sa Ginoo sa ato Kaya wala naman ta. As what Apostle says, dili na ni ato dili na kita nagdumala. Wala na nagdumala sa ato nga kaugalingon nato kundi ang Dios na. Say amen. That's why it takes humility. Kailangan ka paubos. O pagsalig anang kabubuton sa Ginoo gani ang sovereignty sa atong kinabuhi. Even amid sa mga adversity, kailangan yun nga kita masulundon diha sa Ginoo. Because if not, mga kapatid, adunay dako pud kaayo makalahian, no? Aduna pud dako kaayo kawad ko nato kung kita walay pagsalig diha sa pagbuton sa Ginoo. Do you believe that? Right? And this verse reminds sa mga Kristohanon, disciples karon nga buntag na natin ni karon, na kailangan nato i-compel nga desire na kung aduna tay kasing-kasing nga gahit
o kasing-kasing nga adunay paglimod sa pagbubuton o sa pagsunod sa Ginoo, kailangan mag-desire ta o repentance. Amen? Makita na to even the Israelites kung unang panahon, ang mga paghimanlok sa Ginoo sa ilaha, ang mga warning sa Ginoo sa ilaha is a calling. Tawag sa Ginoo sa ilaha para sila will turn back to God. Mubalik sila sa Ginoo o maghinulsol sila. Amen? Pumunang gitulog Ginoo sa ato because even in the New Testament, we are called to repent. Gipag ta sa Ginoo nga maghinulsol. Salamat kita, no? Nagitagaan jud ka opportunity sa Ginoo nga naatay ginatawag nga paghinulsol. Kung wala yung repentance, kung wala yung gift of repentance, ay giinagta ka. Kita sigurong tanan sumayan na. Now, we are compelled with that compassion na magati nato sa Ginoo nga ang kaluoy ug gugma sa Ginoo magtawag ka nato ug mulubhod sa atong mga tiil para sa pagpangayo diha sa Ginoo kapasayloan. Repentance. Repentance is different from forgiveness. Kaya ang repentance manggod mga kaigsuonan, change of ways. Naagi pag-usap na dalan. Kita ba nimo karon nga tuig 2025 na ba'y kausaban? Kita ba nimo? Karon nga bulan nga nilabay isa raman og tuod ka bulan nga nilabay. Nakita ba nimo nga nanay naglahi nimo? Nanay nag-change sa imong una-una. Nanay nag-usab tunguna imong una-una puro ikaw pero karon imong una-una murag naapilan na ba? Naapilan na og ministry sa Ginoo. Naapilan na mga buluhaton sa Ginoo. Murag mingaw man. I bet this morning lahat tayo ay my heart and desire to repent. To ask Lord, I want a heart na mag-obey diha sa imo and not against sa imong will. Kasi gusto anak. Palakpakan na to si Lord. Next one, hindi mo katapag pagpaubos, obedience, pagsunod. Again, hindi mo katapag pagsunod o pagpaubos diha sa pagbuton sa Ginoo. Come on, palakpakan na to si Lord. Amen? Now, I want you to open your Bible again in Romans 2, chapter 4 to 5. The life of Zedekiah is an example sa atua that that's the consequences of his disobedience diya sa Ginoo. Romans 2:4-5. Romans 2:4-5 ingon din makaigsuonan, magtuo ka ba nga ang kadato sa pagkamaayo, pagpasaylo o pagpakamainobsanon sa Dios mao ang nagdala kanimo ngadto sa paghinulsol apan tungod sa imuhang katingad-an. Silbi katingad-an. Ang word ana is because of your hard and impenitent heart, pagka tingad-an o dili paghinulsol nga kasing-kasing, nagatipid ka o kasuko alang sa imong kaugalingon sa adlaw sa kasuko on the day of wrath. Do you understand? Kayo, no? Do you presume on the riches of God's kindness? Ang kapasayloan ba pagkamaayo ba sa Ginoo sa imuha? Pagkaminubsanon sa imuhang kinabuhi ngadto diya sa Dios, magdala ba nimo sa paghinulsol? Sa ito ba? Hello? Ang kindness sa Ginoo, ang forbearance sa Ginoo, ang patience sa Ginoo, ang kindness ba sa Ginoo makalid ba na sa ato repentance? Amen. Amen. Hello? Muna sa kaluoy sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo. Apan igsuon tungod sa atong mga kalisod kagahit na kasing-kasing, mo na hinuon na ang mga rason nga aning kasing-kasing dili na nato makita ng mga butanga diha sa Ginoo. See, dili na nato makita ang kanindot sa kinabuhi. Kaya wala man nato nakita ang kanindot sa gugma sa Ginoo. Tama? O kanang kasing-kasing na hinuon, nagtipig sa kasuko. Kalagot. Kami natunuman nata sa kasing-kasing, no? Kamuladagan, nagpapila, butang diri ba? Nagtuwa ko ato, nang nagsilupin na, 1 kilo na.
ano ko, ibalot natin kay ako nang ikuan niya, sa akong devotional, ampuan ako ni. Pero wala ko gibasa yung mga papel. No, kay, kasi napod ako pangan dito ba? Sa mga leaders nga nader eh. Pero ako na, Lord, I surrender, Lord, kung saan ilang mga burdens, Lord, akong ampo ang papel. Murag daghan-daghan na, Lord, nga napod niya, mangatag na po papel. Pero color blue na, di na puti. No? Maglahi-lahi ng kurahan sa February 14, di ka naka ang papel, pula na. Kaya nagkalamig ba, no? Nagkalindot ba? Hello, kasi gusto, anak? Nagkadugay, nagkagaan. Sabi pa nga nila, February is a month nga ma-full na po ang mga booking sa mga chocolates, sa mga bouquet, sa mga hotel. Kaya in Feb 14 na, gugma-gugma na. Jesus, ang mga naigugma murag mangin ang mga single ang lipay ron. Nang smile man pero katong mga naigugma, nag-depress lagi mo? Na-discourage ba mo? Hello, kasi mga naimahinag yung madere. Amen. No, but it's good to be overwhelmed sa love ni Lord. Mo gani pa Christian, every day is Feb-ibig. Amen. Mao na gani nga ma-express na to atong heart kay ang kindness ni Lord, ang iyang pasensya, makalid sa ato into repentance. Pero apan na ilisod ani, kung atong kasing-kasing, adunay kating-adan, kung dili pa hinulsol na kasing-kasing, kung sa may tabo, magtipig na hinuna sa kasuko, hangtod sa wrath, dili lang sa wrath sa atong sarili ha, ingon sa Bible, dili na itong kasuko sa imo, biskan sa kasuko sa Diyos sa iyang pagkabot. Mula gani nga pagsabot diri ang verse ba, musugot ba ka, nga kanang giipon nimong kalagot, pag-abot sa Ginoo, pag siya na pa'y masuko, nag-ipon nito mo, pagkakahinulso na pag-abot niya, nakita mo kasing-kasing nga nasuko, gihapon. Ay, delikado ni igsuon, kay pag-abot sa kasuko sa Dios, mas grabe masuko ang Ginoo kaysa sa ato. Ipakita yun niya ang iyang paghahalang doon, ang iyang pagka-Diyos. Kung sa ayaw nagtipon na, wata ka balo sa iyang pagbalik. Masing unya, masing ugma, ilan nakakilo, ng ibang ipang-ipon na Can we check again our hearts today? Kamusta man itong kasing-kasing karon? Ingon diri ang makigsuunan, ang kindness ni Lord, ang patience ni Lord, ang long-suffering na giingon ni Apostle Paul sa Romans 2, muna mismo ang makahatag sa itong kasing-kasing na magpaubos ta o magpasalamat ta. Amen? O himuon sa Diyos ang atong heart na stony, stubborn, unresponsive, unmoved. Kanang mga anmog mo kasing-kasing tanawa, unthankful po na sila. Di na sila mapasalamaton. O ilang kasing-kasing is full of pride na. Amen? Hello? Yan na. Pero it's easy for us to receive a new heart. Sabtun lang yun nato ang compassion sa Ginoo. Palakpakan na to si Lord. Mugat na. Lingiyan ko na yung katakad. Lingian. Balik dirian. Sa tanan ni mong giatan, isaradyo'y solusyon igsuon. Ginoo ra. Ginoo ra. Wa na ilain. Asa ni muna makatunan mga butang sa Ginoo ra. Mo na mga ingon gyud ta nga di ni ako sa Ginoo gyud. Mo na maghatag pagpaubos ato ug pagpasalamat. Di ba lahi atong lihok no? And lahi atong pagpasalamat, lahi atong mga pagpahambog, lahi atong pagpakahimataskon. Ang atong pride, dili ng pride nga arrogante ta, ang atong pride kanang kabalo ta kinsa ta diha sa Ginoo. Giunsa ta niya ug unsa siya para sa ato. Amen. Amen. Palakpakan nato si Lord. Now, when the word of the Lord came to the people through Zechariah, the prophet, it says, they made their hearts diamond heart, stony heart. And if natin kasing a stony heart, unresponsive. Amen? A heart na di makabati. O mo na usahay, na kung natin kasing-kasing nagahit kayo magkaigsunan, this is the consequences. Nga naman, nanapod tayo unfeeling toward God's word. No? Usahay, pag nanay pulong sa Ginoo, nanay mga misinterpretation o misconception, the lies of the enemy comes in. Umunay nag-deceive sa ato sa reality o sa truth na giset sa Ginoo sa ato pinagi kay Jesus Christ. Amen?
If ang atong heart is unresponsive, unmoved, maabot na sa point makakigsunan na makafeel na of unfeeling toward sa God's Word. Ang kaluoy sa Ginoo dili na kaluoy na imong madawat. Amen? Di na kaluoy imong mabati, lahi na. Ang pulong sa Ginoo nga panghimangno para sa ato paglutos na. Hello? Ibig kay gugma sa Ginoo nga i-correcta, kay gipanggat ta niya, lahi na. Nanatay unfeeling towards the word ni Lord. Ang ato ginataganan mo base sa pulong sa Ginoo kay mahadlok mo ta kasabtan. Mahadlok ta ma-correct. Amen? Amen? Ginan ta ka, tanta, o advice, o correction sa atong mga leader. Pero mo nang most of the time, naa kasi mong leader, but most of the time, wala kasi mong Bible, kay kabalutas, sakit yun kaayo. Pag ang Diyos na magmangno sa ato pag ang Diyos na correct sa ato mo nang wa tayo basa-basa. No? And it's so hard kaya ang tanan ng mga Christian kung mahadlok na Bible. Unang di ka dalag Bible. No? Wa taga devotional, di ka maluta. Dili lang ni mag-inspire sa ato pero mo po ni mag-instruct sa ato to live in a righteous way. Gusto na ito matulid atong mga kapakyasan? Biblia. Gusto na itong matama ang atong kinabuhi. Gusto itong panalangin. Dili lang abundance. Kanang abundance is life with holiness, righteousness. Read the Word of God. Because His Word, siya ni mismo. Amen? And that's the real important na masabtan na ito karon. Because pag nanay kasing-kasing na unresponsive, nanatay mga unfeeling toward ang rebuke, ang correction sa Ginoo sa ato dili na maka-inspire sa ato Ganahan lang ta atong, you are courageous. You are bold. Amen? The Lord plans to prosper you, not to harm you, but to give you good, brighter future. Kung makabasa tag, forgive others. Love your neighbor as you love yourself. Give generously. Do not commit adultery. Ayaw pagpanakaw, ayaw pang palibak. Amen? Kung sa'yo mo nag-isod naman, kaya mo ganahan pa ta. Hindi mo nag-isod, dili. Amen? Because that will lead us to a heart na stony and stubborn heart. Amen? Hello? Kung sa kasing-kasing nasama sa bato, dili na mo liyo. No? Wala'y pagbati na. Wala na yung tubag. Pangitag tanan nga na-extract semento, bato, or di-contract sa imahe nga sama sa tao. Ditubag ba? Di na matubag igsuon. Amen? Apan diha sa Dios adunay katubagan. Amen? Adunay kaluoy. If there's unresponsive heart and stony heart, igsuon mo pa ni mismo ang mga rason nga dili na ka makashare sa pulong sa Ginoo. Amen? Mauni ang rason nga di ka kapangalagat og tarong. Mauning rason nga sakit ta sa ubang tao. If you have a stony heart, mauning rason nga makababag sa imong pagsunod sa Ginoo. If you have a stony heart, mauning rason nga di nakakasangyaw sa Ebanghelyo. Are you there? Because your heart is diamond, dili kay brilliant. Dili kay diamond mahal because it is stony. Kumikinang pero mapaninlang. Kumikinang pero di gumagana. It doesn't operate. Inang katapan mo rin. Stony. Gusto sa Diyos na itong kasing-kasing. Heart is made not a stony heart, but He wants to make it a flesh heart. Hello? Flesh, delete ng flesh ba nga? Naibog na po ka, supot na po ka, flesh kay makabati, tumitibok. Nagika pa ng kasing-kasing. Naginhawa pa man niya. Nagabit pa man niya. Praise the Lord. We are still alive. So, atong pangutana karon nga bunta, kani, paano na ito ma-avoid? Paano ito malikayan na makakuha ta o kasing-kasing nga
Hard heart. Kinsa gusto ani. Kinsa gikapoy na diri. As kamot, ingon gani sa pagdi kapuyon di ganahan pa ka. Pero kinsa gusto nga dili ganahan na tingala na kasing-kasing. Kamot tas kamot. How to get rid of that is what the Bible says. Kailangan nato ang work sa Ginoo. Kailangan nato ang gift sa Ginoo. Kailangan nato ang miracle sa Ginoo. Are you there? Amen. Ikinahanglan nato kini pangayoon kung wala kita niini. Asa nato na pangayoon? Asa pangayoon? Asa pangayoon? Atong i-correct kay bisan asa nato ni ginapangayo. No? Ginapangayo nato ni sa atong mga resources, ginapangayo nato ni sa atong mga spouse, ginapangayo nato ni sa atong pamilya, ginapangayo nato pero unsa atong nakita tanghaw ra? Limited edition. Tama? But ang atong ikinahanglan ang work sa Ginoo ng pangayoon nato ni mismo diha sa Dios. Kinsay mangayo karon sa Ginoo kasing-kasing nga responsive. Are you there? Naginigbiya kay tamo avail og libre. Tas kamot sa ganahan librehon. Tora, Jeremy, inakauna jud. Proud. Nahanta na, honest kayo, no? Ako, ganahan kita libre, no? Ako pa hindi, hindi mo gusto na libre? Asa ganahan ninyo, librehon mo, singog pa kayo. Okay, ganahan kita libre. Amen? We want to avail sa mga butang na libre. Pag libre na gani, hab-hab dahil ta. Pero sa espiritual nga bahin igsuon, magbagong kasing-kasing, musa di na to dili na to na pangayoon lang, di man to na mapalit lang. We cannot earn it because it's already given. Ihatag na gaan. Kumukaon ka pag libre, mo avail ka pag libre, kung saan na lang kaya nga gihatag na gaan. Hello? Gihatag na ba? Naan na ba? Sama sa grasya sa Ginoo. Kanang grasya sa Ginoo not because kay cheap siya nga dita ka afford nga dita ka afford ana. I believe God kay cheap na siya nga dita ka bayad ana or cheap na siya kay barato ra kaayo. Gilibre sa Ginoo, gihatag sa Ginoo kay ngano man dita ka afford nga bayaran siya. That's why God owns it for you. Sabi ni Lord, ibibigay ko. Ihatag na ko sa imo ha. But why we need to ask? Ngano kailangan man ta mangayo og bagong kasing-kasing because it takes, kung sa itong pinakauna, it takes decision. Inamata pa decision. It takes for you to decide. Ngano nang mangayo ka. Pero ang kanindot sa pulong sa Ginoo kay mangayo ka nga ihatag daidaan. Ang imong pangayo dahil sa Ginoo mo na lang din ang pagyan nimo sa kasing-kasing nimo sa Ginoo. Dili kay para ihatag niya or naapay consequences or naihatag bawi. Ihatag na noos mo ha para mangayo na lang ka para itugyan. Igo na lang yun nimo itugyan. Imong kasing-kasing sa iya. Come on, let's give the Lord a clap of praise. I mean, akay na, no? Kaganagang mangayo ka sa Ginoo, dili kay para akon pa nimo, pero mangayo sa Ginoo ang kasing kay imo na lang isurrender sa iya. Surrender na lang ka. Amen. Mura ginapagmadakpan ka sa pulis. Wala kayo na mabuhat na surrender na lang ka. Kaya pag dili pa ka mo surrender, mas mutaas pa, mas mudako pa ang imuhang mga sala. The same also with the Lord. If you are so kanang kapoy na, lisod na, surrender na. Hindi nga dapat surrender na. Amen? Ang dili manggod pagtugyan sa Ginoo sa itong kasing-kasing, mauna ang pagpatuyang lang sa ato ang mga kasing-kasing na bilig maayo. Pwede mo andar na ang kasing-kasing. Mo andar pa gani, no? Gaandar pa. Pwede kusog pa. Ang bandli kusog pa kahit eh. Kusog na pa kahit natin kasing napin mga pagbati. Pero madugay, igsuon na. Muhinay na. Kung maghinay anak, maguba na. Till it's not useful anymore. Aside sa wala na change oil, wala na po kay oil, wala na kay presence. Layo na ba? Lahi na yung nilaab itong una o karoon. Ang motor ni mo mangayo o change oil. Kamusta po kaya ang presensya sa Diyos sa ito ang kinabuhi? Nagapangayo po bataan na? Hello? Mahal biyang pa-change oil ron. Pero ang Ginoo sa kamahal niya sa imo ha, gihatag na niya na libre na. Ngayon mangayo ta or
ganahan ta sa libre or ganahan ta nga no, naapay makuha nato kaysa sa mga butang nga gihatag na sa ato. Sama sa libre, tapad mo avail ta. Amen? Amen. We need that presence of God. Kasing-kasing karon sa atong kasing-kasing o si karon murag wala na, di na mo andam, ikapoy na pagbati. Karon na mga season sa atong kinabuhi, kinsa igsuon maingon sa naglisod ka. Di ta ganahan ay problema. Tama? Di ta ganahan ay mga kabug-aton, ug biskang unsa pa. And sometimes they allow kana mga problem for you to be what? For you to be corrected. Para matarong imong kasing-kasing. Tama? Tingano man, ang pagbati nato, ang atong kasing-kasing usahay, hindi nato na i-surrender sa Ginoo, mahimo na ang usahay magpatuyang sa mabutang aling kalibutan. Amen? Kana ng kasing-kasing, lahi ang ipangita, lahi ang gusto, tao, dili Ginoo. Hello? Hello? Mao nang usahay kana mga problem nato, i-allow na sa Ginoo sa ato kay gusto sa Ginoo hawanan imong dalan. Amen. Hawanan imong dalan tingano man daghan na kay nakalinya sa imong dughan. Amen. Ibari biya ron. Ang uban gugma, ang uban finances. Ang uban okay sa finances, ang uban business. Daghan na kay nakalinya ba? Amen? And that's the reason why the Lord will allow those things to happen sa atong kinabuhi kay gusto niya awanan. Kay daghan nakaayod nakalinya sa imong kasing-kasing. Are you there? Amen. Amen. Kisa naman po ako ang sugton ron, kisa naman po akong kwaon ron, kisa naman po sa may bakante ron. Ibali biya ron. Kisa may gusto anak kasing-kasing nga karon nga February mangayo na pud kasing-kasing sa Ginoo nga Lord kana kagaya na pud ko ani Lord i-provide na pud ni Lord kay na pud Lord lupaay na pud ni Lord akong pamilya Lord provide na pud Lord panalangin na pud Lord. Asa naman pud ka karon 14? Hanggang na pud imong kasing-kasing to fall in love again. Ang uban po diri wala ko single ako, wala ko magugma kay bago ra ta sama hindi man na makaon. No? Wala ako ra isa, ako ra alone, hilak sa likod, hilak dito, ako alone. Wala ko magugma. Kisa diri nagbayad tas gugma. Ang man sige na lang jud ka tanaw sa piso mga suitcase niya. You know? Kung saan ka sa 40, ang bandari, may gugma-gugma, ako ra isa, ikaw ra isa, nag-imot-imot na pud katir. Asa naman ang gugma lagi, wala sa uban, pero puro ka ugalingon. Masakitan manggod ko, na-conscious issue, di magkukuganan na ani, di bakon manggod ko, puro ka kailan, see that heart? Amen? Tanaw, wala tayo gawas, no? Biskag sa gawas or sa sulod. Kung di na ito na mahatag, maybe imong kaugalingon luoy na kaayo. Sa pagbati na, grabe na sa kasakit. Nakita na imong kaugalingon, ikaw ra, wala na po, mawala pa di mong value, mawala pa di mong identity. Karon nakita ka, woman of God ko. Ugma, naman sana. Woman of. Ikaw nakabalo. Nawala na po di mong value, mawala-wala ba no? Murag kita na ganina ba, makita kayabag. Mabalik na po yun, mayabag na po, makusog na po, mahinay na po, tingala ka kung saan naman eh. Hello? Hello? Mo nang angay na sa nato ni balik-balikon sa Life Church ang pagkamusta sa mong kasing-kasing. Hindi mo katapat, kamusta ka? Sabi ng Proverbs, again, ma-refresh tayo. Your heart matters because it is the fountain and the spring of your life. Palanggaan dyan ang kasing-kasingan na. Kaya maon na yung kasing-kasing fountain na. Kung unsa ang naadiya, mugawas yun na. That heart doesn't start happy, lingaw, blessed, grateful, thankful, no, tender. When the sin comes in, all have sinned and fall short of the glory of God.
Amen? Literal po kaya usay sa kanang full short sa Romans 2:23. Tama ba? Sige, kahulog na itong kasing-kasing ba? Hug na po ron, akyat po, balik na po, hulog, yabak na po, kuno na po, yabak. Literal kayo ng full short na to ba? Ibig sabihin atong life yun, ang atong pagkatao yun, full short perme. Because of the sin. Amen? Amen? Hangtod sa kinabuhi na to, naagi hapon na, pero gitagaan ta sa Diyos o kagawasan, anak. Amen? Nadita ulit po sa atong sala, kung dili gawas nun ta. Sa sala, come on, palakpakan nato si Lord. Sa mga Christian na gawas nun sa sala. Amen. 99%, 98%, palakpakan nato si Lord sa mga gawas nun. Hallelujah. Ini mga kaubalingon, gawas nun ko sa sala. Amen. Gawas nun sa tanang balatian, sa tanan, kung sa mana. Gawas nun ka, anak. Because of Jesus. That's why we need Jesus. So, ang yung pangayoon ka nun ay, Lord, ikaw. Lord, ikaw, dili ning salapi, dili ning bahandi, dili ka nga relasyon that will fall short. Ikaw, Lord, you are my God. You are Jesus. You are my life. Kasi gusto mo tugyan sa kasing-kasing karon ng punta. Amen? Before we end, I want you to inspire again as what Ezekiel 36:26-27. I will give you a new heart. Hatagan ti bag-o nga kasing-kasing. Usa ka bag-o nga kasing-kasing sama pud anang bag-ong espiritu. O ibutang ko kini sulod diha kanimo. Tanawan ang sig-invest nimo sa gawas nga bahin mawa. Pero kung unsa nang butang nga gisulod sa Ginoo sa imong kasing-kasing, di gyud na mawa nimo. Kung unsa ng Jesus nga naa sa imo, di yun na makuha sa imo nga. Actually, church, lahat mga Christian tingin dito, we are secured in the Lord. Ikabalita, ang riches nato, Ginoo. Si Jesus, hugot na, di na mawagtang, di na mawala, kay gisulod na niya sa imuang kasing-kasing. O gikuha niya, kuhaon ko ang kasing-kasing nga bato, o gikan sa iyong mga unod, o hatagan ko o kasing-kasing na unod. Katong heart nimo kasing-kasing nimo nga mubati o di maayo, mubati o gugma sa tao, tagaan sa Ginoo kasing-kasing na unod nga mubati sa pagbubuton sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Praise God. And that heart will be a tender. Makabati na o kaluoy. Dili sensitive na siya. And also, na siya compassion. Nga sa uban. Dili na siya unmoved, but that heart can be touched. Wow. Amen? Dili kay tungod kay, ay makilabot ni mo. Moro maguna, labtan doon mo kasing-kasing, kung miskan asar ni mo na itugyan. Ama, pero kung ang walay lain na makagunit ang kasing-kasing, it's the Lord. Si Jesus na. Amen? Why the Lord will put a spirit within you? Nganong buhatan ka, tagaan ka sa ginubang kasing-kasing? Because He wants you to walk carefully. Ha? Kanang hinay-hinay yun, kanang careful nga magsunod, to walk, to obey God's will. Amen? Para sa pagtuman sa iyahang mga lakda. Rules. Wow. Amen. I believe that's the reason why we are called born again. Why? Bakit mga born again tayo? Because we are being made alive. Ipugaw ta sa Ginoo, gibanhaw ta sa Ginoo, o gitawag ta sa Ginoo sa kangit-ngit ngadto sa kahaya. That's a gift. That's a miracle. It is the work of God. And we should receive it as a gift. Dawato nato ni diha sa Ginoo. Amen? Lamig kaayo nga di lang day ka mangayo, dawat na lang ka sa kasing-kasing na ihatag niya. Amen? I hope and I pray na hindi po ito Christian optional na mamili ka. I hope and I pray that it takes decision karon na. Dawata ang kasing-kasing
nga bago nga iandak sa Ginoo sa imong kinabuhi. Palapakan nato si Lord. Are you ready? Are you ready? Amen. To receive that new heart diya sa Ginoo. Amen. Are you blessed? Anong gusto sa Ginoo pa? For the last, He wants that heart to keep it tender heart. Nga naman, because if your heart is hard, mo po na mismo ang maghatag og hardness na ikaw nga Christian, you are not a healthy community as a believer. Amen? Balik ka sa pangtunan last Sunday. Kung unsay mong ihatag sa Ginoo sa imuha, punon ka niya ana para muhatag na kung mag-awas na sa uban. Amen? Forgiveness, you need forgiveness. New heart. One more time, new heart. If your heart is soft, ang imong kasing-kasing makabati og compassion, just like Jesus. Amen? And if your heart is not tender, dahil makaigsuunan, it's also hard sa mga believers, sa mga Christian. Unsang gingon sa Hebrews 3:13, this is my last verse. Sabi dito, pag-awhagay kamo matag adlaw, basta kini gitawag na karong adlaw, may karong adlaw. I'm not saying, God is not saying tomorrow. God is not saying just yesterday. God is not saying later. God is saying today. Karong adlaw. Pag-awhagay kamo karong adlaw, basta kini gitawag ng karong adlaw. Aron walay bisan unsa kaninyo na makapahugot sa pagpalimbong sa sala. Exhort one another. Exhort, encourage. Amen? Today, said me, today. Inamatapat today. Inasa likod today. The encouragement is today. Ugma na po today. Tomorrow, today. Every day. There's encouragement. Amen? Ganahan kayo mo dikit sa mga tao. Ako po, ganahan kayo mo dikit sa mga tao na healthy believers. O dili ganahan kayo ng mga toxic believers. Kaya isa sa mga values na gitudlo sa Bible nato, ingon sa Hebrews 3:13, ang atong kinabuhi gid daw aduna gid pagdasig pag-awagay sa matag usa. Mo nang ganahan kay kumudikit ni mga tawo nga kanang ganahan mo dasig. Amen? Isa ganahan pagkablit ani. No, kanang ganahan mo dasig ba magpasilaog pa paminti. Because igsuon gigutang sa Bible mo ni ang ato ang values. Ibig sabihin po sa values being nato ni mauni kita. Amen? In the beginning was the Word, and the Word was with God. He's the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Even in the middle, God pa rin siya. Amen ba? So ibig sabihin, katong gibuhat sa Ginoo, apil na puti nga design sa Ginoo sa atoa, nga pabuhat niya sa imong kasing-kasing mahimong encouragement sa mga believers. Amen? Gibutang na sa Bible. Exhort one another. Pagdasigay. So, uban, makaingon ta, maragdili pa kayo kuhawon anang pagdasig-dasig, pastor. Leader na mo, burilig pa kayo kung makabati anang maragdili pa kayo, maragkulang pa ko, ana. You don't need grabe nga mga words. Kanang mga English term. Ang ingon sa Bible dere, pagdasigay sa mga kadusanan. Amen. Amen. Ang uban basing dili pa kay ni develop, dili kitungod kay wala na gibutang sa Ginoo sa imuha. Asa man ni ma-develop nga heart that is naay kasing-kasing nga encouragement, kanunay na ma-develop every time you read God's word. Amen. Muna kung di pa kakabaluan kung wala pa kakabaluan kung wala pa mo nabuhat, dili kitungod kay wala gi-design sa Ginoo sa imuha na. Amen. Do you understand? The more ka mabasa og Bible, ma-develop na siya hangtod imong kanabuhi, mahimo nang mandadasig nato sa uban. Gidasig ka sa Biblia, kay modasig pug ka sa mga tao nga nihinanglan sa pulong niya. Praise the Lord. Amen. So sige na tugtuon sa Bible, dili gina-unleash sa Ginoo nga mogawas ug ma-discover nato ni ug mahimo kitang magtutuo nga magdadasig sa uban nga pagtuo. Yung gusto ani. Say with me, every day. Today. Listen, if your heart is so hard, maybe your heart is hardened by the deceitful of sin.
Ingon sa verse o, walay bisan unsa kaninyo nga makapahugod sa pagpalimbong sa sala. Mo gani, pagay na kaya tong sala, maybe ha, I'm not saying ikaw ni, but maybe some of you, or makabatik ta ani, pagkasing-kasing gani nga gahit na kayo, harden siya. Why? Where? Asa? Harden siya sa deceitful sa sala. Sa sala. Amen. How to avoid getting hard heart? To have a heart na mo respond sa Ginoo. How to get a hard heart? Kung saan, patuyang sa deceitfulness, patuyang pagbuhat og sala, patuyang sa pagkaulipon sa sala, mao na mismo ang nag-harden sa imong kasing-kasing nga dili ka mahimong magdadasig nga believer. As we end today, how many of you believe na i-correct ka ni Lord karong tanan? Amen? We love to connect with people who really love God. And we want to connect with people who really love you, not tolerating you. Sige, bahala lang na, okay lang na, padayon ng gihapon, pasiluon ka sa Ginoo. No. We are also a believer na mo-inspire ta, na we need to know, and they need to know also ano yung mga consequences sa mga deceitful things. Muna na dito yung mga pahingang tama na. Medyo, ato nag-iampo, but at the same time, let go and allow God. Surrender na, ayun na, balik ka na. Hello? Amen. Kamusta itong makasing-kasing karoon? Sa mga kapoy ko, nasakitan ko, na-discourage ko. Kaya ano man, nagay mga correction na atong ma-receive, but correction leads you to a right direction. So, ibig sabihin mga kapatid, do not underestimate the correction. It will also lead you to your promotion. Tanawan ng mga tao, mga disciple, mga Christian na grabe ka-disiplinado, ay there's promotion. Amen? Pero pag wala gani, dili promotion, parang abandon. Amen? That's the amazing, why not? The amazing things nga nung naatay good community. Amen? Kaya nga nung na ay exhortation every day. Makatabang na sila. Amen? Imong leader, makatabang sa imo ha. Are you there? Ang matagusa, makatabang sa ato din ha. Makatabang na sila sa pagpakalingkawas sa sitwasyon na wa na mao sa imo. Amen? Amen? Nga nung giingnan ta sa Hebrews na magnasigay, kaya nga naman, mauni mismo ang makapalingkawas sa sitwasyon na dalihon ta sa deceitfulness, sa sala, o sa enemy. Wow! Muling ganahan, di ka ingnan nga, tara, self-group ta. Murang nangihinay man. Kasi nag-self-group this week, palakpakan natin si Lord. Muling ganahan, di ka ingnan, tara, church ka. Tara, i-pray ka. Because sin is so deceitful. Grabe ng sala, mukhang love yun na. Manimahon na. Dili na matago na. Amen. O sahay pa, pag hindi mo bantayan, pag sinunggap boy, mura nagdaan na, kaya nga naman bukat kaya. Hello? Sin is deceitful. That's true. Ang sala, makaharden sa mong sala, and sometimes ang truth mahimo ng sin. Amen? O sahay, mag-isod ng tao sa'yo, mas nga tagpamaka. Because, mauna ang nag-grow sa imuha. Deceitfulness. Ang gusto sa Ginoo, mo respond ka sa iya. Ang gusto sa enemy, na magpakasasa ka sa iya. Mauna, nakabaluon tatang na good, pero na-feel na tumurag bad man, asa man nakikan? Deceitfulness. Amen? Amen? It is good to give. It is good to share. It is good to serve the Lord. Pero ano pag mo serve ka sa Ginoo, murag kapuyan man ta? Ano pag mo serve ka sa Ginoo, murag lain man, murag nagugutbot man ta, mo di man ta ganahan. Nagitagaan ka sa Ginoo og works niya para malipay ta. Amen? Amen? Do you believe? Come on, Christian, hindi mo tatak, hindi mo kaugalingon. I believe. Itagaan ka ministry sa Ginoo para malipay ka, para matakbaw ka. Muhatag ka, pero ikaw ang malipay. Ituyo na sa Ginoo. Gusto na sa Ginoo sa ato. Kaya mo ng plano sa Ginoo sa ato.
Pero ano pag mag-serve ka, kananay ka aton? Pag mag-serve ganit ka, napod ni first Sunday of the month, special offering, life group na po, apoya, oy. Hello? Right? It's not true. Maybe, manong hard na itong kasing-kasing, basing na-deceive lang ta. O basing na-deceive na ta sa lies and sa sin. How many of you wants to repent today? Ilang katapat iprenta ka. Uy, kung ano naman pala din, asa naman paglasing? Iprenta ka. Amen? Sin tells us, this is my conclusion, ang sala, muingon ka nato, ingan ani pag ang sala na gani ang deceitfulness na din sa sin, ang mga buluhaton sa Ginoo, ang mga pamaagi sa Ginoo, ingan ani ato mabati, dili ta masatisfy. Deceitfulness. Tama? Dili naman ko ma-bless, uy. Di naman ko ma-bless sa life group. Dili naman kulang man sa ako, uy. Dili naman ko ma-inspire mo basa Bible. Dili naman ko ganahan makikita og mga kauban sa church. It's a lie. Deceitfulness. O ang sala mismo, di lang enemy ha. Ang sala mismo ang maingon sa imo anak nga ang mga buluhaton sa Ginoo dili makasatisfy sa imo. Maunang mangita ka og mga butang nga makasatisfy sa imuha. Gawas sa Ginoo. That's the main message of sin. Unang isudyo din sala. Amen? Let me say it again. The main lie of sin is that God and His ways are not satisfying. Dili makatabang. Amen? And if we give place to those lies, kung atong ihatag ko kasing-kasing maminaw ta sa deceitfulness, murag gidawat nato ang dili ka matuoran. And it start to grow na yung sa imong kasing-kasing. O imong kasing-kasing will become stone toward all satisfying sa Ginoo. Amen? Ani o, this is my prayer to you as we end today. Pag naa ka sa kalibutan, matingala ka, magpatuyang ka. Pero pag naa ka sa Ginoo, matingala ka, murag ugan na. Baliktad, deceitful. Ngano, kasi kapalayo sa atua ang sala. Munang di ka ganahan mga lagad, not because of your brothers and sisters, but number one, because you committed sin. It grows in your heart. Nganong di ka ganahan magpasaylo? Dili kay tungod kay wa ka nasanay. Di kay tungod kay moody lang ka. But because the sin is growing more evidently sa imuhang kasing-kasing, mauna ang sin nga naghatag sa tutakong parin. O kung mauna ang nag-cause of defeat sa land of Judah, I tell you, si Lord, iyan ang pugpugon tanan, pulpugon ang kanang wall sa imuha para kuwaon ang tanan ng barasang kasing-kasing. Because even if ni atong nahitabo at first, but in the end, nakita nato na nabililaugon gihapon sila. I want to challenge you this morning. Pagpugan na sa Ginoo. Ipapulpog na ng wall. Makabalo ka maon ni ang nagbara na di kakapangalagad sa iya. Amen? Because the truth is, the real satisfaction, ang tinuod nga kahupay, ang tinuod nga kadagaya, ang tinuod nga kanang kalipay, igsuon naa sa Ginoo. Wala sa tao, wala sa kalibutan, naa sa Ginoo. Palakpakan nato si Lord. Yung kasing-kasing nag-grow every day because you don't want 1 chapter a day. You want 2 chapter every day. And the more na masatisfy sa presensya sa Ginoo, mag-hunger pa na siya, ganahan pa kay na siya imong 2 chapter a day, karon 2 days na, sa isa ka adlaw, 2 times na, day and night, you always asking God's will. Wow!
Sa pikas bahin, pagpatakbaw na di ka ganahan, kay usahay, ganahan ka karon pero matingala ka, gipalayo ka, pero sa Ginoo, tabawon ka niya, ug makapadudod paghidna sa presensya niya. Sa gusto, ana, resist the sin, resist the enemy, run to God, and run to the people of God. Duol sa mga magdadasig, duol sa mga tao na awhagon ka hangtod sa pagbalik niya. Palakpakan na to si Lord. Dapat na learn ka na mugunta. Amen.